Meron kasi kaming yearly check-up. Sinama ko yung colonoscopy doon sa sa check-up ko, and doon nakita na meron palang ko, cancer na. Before nga akala nila stage 1 lang kasi maliit pa. Pero nung naoperahan ako, nakita nila it's stage 3A na pala. Kaya sabi ko nga no'n, nananaginip ba ako or totoo ba yung or baka nagkamali lang yung mga doctors. Parang ayoko pang maniwala. Sabi nung surgeon, wag ko nang patagalin, ng 15 days pa yung ko kasi ang bilis daw mag-metastasize no'n. Baka biglang kumalat, hindi nila masasabi, ganyan. Sila mismo nakikiusap. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Ako si Ramil Ramos, and nakatira ako dito sa may Philinbest Heights, Quezon City. I was diagnosed with stage 3A colon cancer last year, 2024, January 2024. Meron kasi kaming yearly check-up sa bank namin. And sinama ko yung colonoscopy doon sa sa check-up ko, and doon nakita na meron palang cancer na. Before nga akala nila stage 1 lang kasi maliit pa. Pero nung naoperahan ako, nakita nila it's stage 3A na pala. Wala namang anything na masakit or what na ako naramdaman. Kasi sabi ng doktor ko, maramdaman mo lang daw yung masakit na talaga kapag ka nag-metastasize na, medyo malaki na. And in case ko kasi hindi pa ganun kalaki yung bukol na nakita. Syempre nakakatakot din, di ba? Parang ang dami mong questions, bakit mangyayari yun? Maingat naman ako sa pagkain. Kung mag-rice ako, half rice lang, tapos brown rice pa, baon-baon ko lagi. Hindi ako umiinom, wala akong other vices. Kahit sa mga parents ko, kamag-anak ko na malapit, wala namang may cancer. Sa akin lang nag-start. Kaya sabi ko nga nananaginip ba ako or totoo ba yung or baka nagkamali lang yung mga doctors. Parang ayoko pang maniwala na meron nga akong cancer na. Nakakabigla din, lalo na bata pa yung anak ko. Actually, hindi ganun kadali, Siyempre, cancer yan. Malaki yung gastos. Inisip una namin, saan magiging source of income namin. At the same time, yung misis ko hindi naman nagwo-work. Ako lang nagwo-work. Hindi namin sinikreto. Talagang sinabi namin kung ano yung kalagayan namin that time, yung mga iniisip namin na pwedeng mangyari. And very supportive naman, mga kapatid ko, mga ibang kamag-anak ko. Sila yung sa akin, nagpo-push sa amin na just keep on, holding on. Well, actually, nung January, nung ma-diagnose ako, sabi nung surgeon, wag ko nang patagalin, ng 15 days pa yung ko, kasi ang bilis daw mag-metastasize noon. Baka biglang kumalat, hindi nila masasabi, ganyan. Sila mismo nakikiusap. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Yun ang pinakaayaw na ayaw ko kasi sabi ko doon sa doktor, paano yun? Yung colostomy bag, how long will it take? Temporary lang ba yun? Or habang buhay na ba yun? Kasi I've heard na may mga tao na habang buhay naka-colostomy bag. Hindi pa raw niya masabi. Pag nabuksan na, tsaka niya masasabi kung lifetime ba yung colostomy bag ko, or pwedeng magkaroon ng case na pwedeng ibalik uli pagdugtongin uli yung bituka ko, and hindi na ako mag-colostomy bag. January yon. Tapos, ito nga, nakita ko na nga itong ozone. So, una kong na-meet si Dr. Kim. Na-meet ko rin si Dr. Rio after that. Start na ako mag-ozone noon. Sabi nila, mas maganda yung kung sakali matutuloy ako magpa-opera or whatever, maganda yung makapagpa-ozone na ako para malakas yung katawan ko talaga. Na naka-ready na ako talaga for that. Though sa totoo lang, ayoko magpa-opera. Sabi ko, hindi na ako magpapa-opera. Ito na lang, tama na. At ozone na lang, ganyan. Na-convince nila ako na mas maganda kung magpa-opera. It will be easier for us na ma-treat yung kung ano man yung natitirang cancer cells sa katawan mo.
after the operation. And it happened April na. So ilang months din ang dumaan. Kung tanungin mo naman kung natakot ako dahil sabi nung unang doktor, huwag ko patagalin ng 15 days, baka mag-metastasize. The good thing is, from January to April, nag-ozone na ako. Hindi siya nag-metastasize. Na-contain yung cancer. So April, after that, nagpahinga lang ako ng a few weeks. In-schedule ako for 8 cycles muna. So, dahil sabi, nag-start na ako mag-chemo. On the 4th cycle, sabi nung ni Doc na nag-ano ng chemo ko, sabi niya, pa-check muna tayo. So, may mga lab test na ginawa after the 4th. Malaki rin na itulong na ozone kasi after every session ng chemo ko, punta ako dito, either kinabukasan, andito na ako uli para mas mabilis yung recovery ko. Doon sabihin na natin na nakakatulong siya. Meron pa din sakit eh. Doon hindi ako nagsuka, hindi ko naramdaman yon. Masakit pa din, nakakapanghina pa rin. Parang sa akin, ma-describe mo as parang feeling na meron kang mabigat na trangkaso yung feeling mo na gano'n. Kaya nung after ng 4th session, sobrang saya ko kasi tapos na. Wala nang chemo ulit. Hanggang ngayon actually, nagpapa-ozone pa rin ako. Sabi nila, at least tingnan natin after a few months. On November, after so much mga testing, sabi ng doktor, pwede na natin ibalik yung bituka ko sa dati and tinanggal na yung colostomy bag. Malaking ginhawa eh. Kasi napaka hirap din na may colostomy bag kasi usually kailangan pumunta ng CR mga 7 times a day to clean it up. Pero kung minsan, in the middle of the time, pag nag-leak bigla, kailangan mong palitan. Tanggal yon, tapos palit na naman ng bago. Ito yung ozone. Yung sharing ng bawat isa. The way they pray for you. May healing din doon eh. Yun ang pinakamalaking naging help sa akin. Yung mismong mga nurses, the doctors here, even the staff was been very helpful sa dinaanan ko na sakit. The way they approach me, asking ano yung prayer request, it really helps yung tanungin ka lang nila ano yung prayer request mo or i-text ka nila para kumustahin. It has been a great help for me. And I thank the Lord na dinala niya ako dito sa Ozone Clinic. Though malakas na yung pakiramdam ko, nakatagal ako sa gitna ng bukid, kahit kalahating araw na kabilad. I can really feel yung lakas na, pero I believe gusto ko nang i-maintain siya at least kahit once a month. Maintain ko na makapag-ozone kasi it really helps me a lot.